gumagawa ng DIY dishwashing liquid dito sa Facebook mga ka-precious. Kaya ayan, saktong dumating na in-order ni Mr. na dishwashing kit. At sabi nga niya, gawin ko daw dishwashing liquid. O sige, tara, kahit hindi ko alam yan mga ka-precious at meron naman tayong procedure na susundan dyan, kaya basahin na lang natin. Saktong-sakto nga mga ka-precious dahil nga napakalakas natin gumamit ng dishwashing liquid at napapamahal tayo dito kakabili ng dishwashing liquid mga ka-precious. Kaya tara, samahan nyo ako para makatipid tayo, gumawa na lang din tayo. So ayan nga mga ka-precious, ito nga yung laman ng ating in-unbox kanina na dishwashing kit unsent. Ibig sabihin, plain lang pala yung nabili ni Mr. mga ka-precious. Pero nung tinanong ko siya kagabi kung anong flavor nito, sabi niya is calamansi. Eh di wow! So mga ka-precious, ito nga yung laman ng ating dishwashing kit. Meron dito, love sa degreaser. Ito siya mga ka-precious. Iwan ko kung ano yan. Charing! At syempre naman itong maliit, meron ditong 4-in-1 preservative neutralizer EDTA antibac. At syempre yung foam buster, ito siya mga ka-precious. Then, yung gel is less gel. Ito yung mga ka-precious. Ito yung una-una nating nalagay. At nagulat ako dito mga ka-precious dahil meron ditong salt, parang iodine salt. Charis. So, kaya ito lang yung laman ng ating dishwashing kit. At dahil naipakita ko na sa inyo lahat ng laman ng ating dishwashing kit mga ka-precious, tara magsimula na tayo. Sa isang malinis na timba or balde, maglalagay tayo ng 15 liters na tubig. Pero bago tayo magsimula, ito yung paggagayahan o susundan natin sa ating mga procedure kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Sa pagsisimula nga natin mga ka-precious, ang una nating ilalagay ay itong Sliss gel. Ayon dito sa step by step na ating pinaggagayahan or sinusundan. Binutasan ko lang ng maliit itong plastic ng ating Sliss gel, then ibubuhos daw natin to ng dahan-dahan para matunaw agad ito. Pagkatapos ko nga mailagay yung Sliss gel mga ka-precious, ayan, sinimulan ko na nga siyang haluin gamit yung kahoy na kinuha ko kanina doon sa may likuran, pero nilinis ko yan mga ka-precious, kinuskus ko nang mabuti. So ayan, hinalo-halo ko na nga yan siya mga ka-precious. Haluin lang daw ng mabuti yan mga ka-precious hanggang sa matunaw ayon dito sa step 2 na ating sinusundan. Kaya halo lang ako dyan ng halo mga ka-precious hanggang sa matunaw yung gel na nilagay natin. So habang hinahalo natin yung mga ka-precious, ayan, nagkikreate siya ng bubbles, pero hayaan lang daw natin yan kasi natural lang daw yan. Tuloy-tuloy nga lang yung paghahalo ko dyan mga ka-precious hanggang sa matunaw yung gel na nilagay natin. Then after 10 minutes na paghalo natin mga ka-precious, natunaw na din sa wakas yung ating Sliss gel na nilagay. Pero nagsisimula nang sumakit yung braso ko dito. Pagkatunaw nga ng Sliss gel mga ka-precious, ayan, nilagay ko na yung 4-in-1 preservative neutralizer antibac at saka yung foam buster. Then pagkalagay ko dyan ng foam buster mga ka-precious, hinalo ko muna siya bago ko nilagay yung degreaser. Pagkatapos ko nga mailagay yung foam buster mga ka-precious, ay tuloy-tuloy lang ako dito sa paghahalo at totoo nga yung mga napanood kong tutorial about dito sa ating DIY dishwashing liquid mga ka-precious ay nakakangalay nga sa braso at talagang sa mga oras na yan ay nananakit na yung mga braso ko kakahalo at unti-unti nang lumalabas yung mga pawis ko. Ay nako. Hindi naman ako na-inform dito mga ka-precious na mag-i-exercise pala ako dito habang gumagawa ng ating DIY dishwashing liquid. Charis. Kaya ayan mga ka-precious, nilagay na natin yung Labsa degreaser. Base yan dito sa ating step 3 na sinusundan mga ka-precious. Then pagkalagay ng degreaser, continue lang din yung paghalo mga ka-precious hanggang sa matunaw ito. Kung nakikita nyo kumakapal yung bula, hayaan nyo lang daw yung mga ka-precious dahil natural lang daw yan mag-create ng bula habang hinahalo ng hinahalo. Pero alam nyo ba mga ka-precious, sa mga oras na yan ay sumasakit na talaga yung braso ko kakahalo at hindi lang braso, pati yung balakang ko. Maging yung mga pawis ko ay lumalaki na yung mga pumapatak. Charis! Oh, no! Yan nga mga ka-precious, after nga ng 2 minuto sa ating paghahalo ay pwede na natin ilagay yung salt ayon dito sa step 4 na ating sinusundan. So nilagay ko na nga dito yung iodine salt mga ka-precious. Nilagay ko siya habang hinahalo. At alam nyo ba mga ka-precious, habang nilalagay ko yung asin at continue din yung halo ko, dito na ako talagang nahirapan dahil kumakapal na yung texture niya habang hinahalo ko to mga ka-precious. Habang paubos ng paubos yung asin, pakapal naman ng pakapal yung texture ng ating dishwashing liquid. At natutuwa nga ako dito mga ka-precious kahit napapagod na ako kakahalo dahil nga nagiging maganda yung result ng ating DIY dishwashing liquid. Di ko akalain na makakagawa ako ng ganito mga ka-precious.
Hinto-hinto na nga yung paghalo ko dyan mga ka-freshers dahil nga nahihirapan na nga ako maghalo dyan dahil nga makapal na talaga yung texture niya kasi base nga dito sa ating step 4, continue lang daw yung halo hanggang sa lumapot ito. Then pag lumapot na ng lumapot, tigilan na natin, then rest, then wait lang tayo ng 24 hours. So, ibig sabihin, dahil nga malapot na to at makapal na siya mga ka-freshers, pwede na natin to tigilan yung paghalo at i-rest na natin siya. Then, takpan lang natin ng mabuti para hindi madumihan siya, para hindi naman masayang yung ating ginawang dishwashing liquid. Syempre naman, nagkanda pagod-pagod ka gumawa dyan, 'di ba? Kaya ayan mga ka-freshers, so, sa mga oras na ito mga ka-freshers, nakagawa na tayo ng dishwashing liquid. At tuwang-tuwa nga ako dito mga ka-freshers dahil nga makakatipid na tayo ng dishwashing liquid. Napakalakas ko kasi gumamit ng dishwashing liquid mga ka-freshers. Kaya, ayan, napakabilis maubos ng dishwashing liquid namin. And then, bili ng bili ang mahal-mahal. Cherries. So, ayan mga ka-freshers, i-rest muna natin to. Then, syempre, tinakpan ko yan. At maghihintay tayo ng 24 hours. Tingnan natin after 24 hours kung ano yung magiging result at magiging hitsura niya. Nga pala mga ka-freshers, kung nagtataka kayo kung bakit ganyan yung kulay, kasi nga unscent siya, plain lang yung nabili ni Mr. mga ka-freshers. Tapos sabi niya sa akin, kalamansi daw. Eh di wow! Kaya wait na lang tayo until 24 hours. So ayan mga ka-freshers, ito na yung finished product ng ating DIY dishwashing liquid. Diba? Napakagaling ko talaga. Charing! Mas luminaw nga yung itsura ng ating dishwashing liquid mga ka-freshers kumpara kahapon na may mga bula-bula pa dyan sa ibabaw. At alam nyo ba mga ka-freshers, mas kumapal siya kumpara kahapon at napakalapot niya. Kaya naman, isasali na natin to dito at mayroon ako dito 2 galon. Ito yung paglalagyan natin mga ka-freshers kasi nga yung 1 galon namin mayroong pang laman. Kaya ayan, tara, isasalin na natin. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga ka-freshers habang nagsasalin dahil napakarami na naming dishwashing liquid. Charing! Sa mga gustong magnegosyo nito mga ka-freshers, talagang patok na patok to kung ganito yung gagawin nyo at saka sigurado ako na malaki yung tutubuin nyo dito mga ka-freshers. At ayan mga ka-freshers, mayroon pang natirang kalahating balde. 2 galon lang kasi yung nalagyan ko kasi nga wala na akong mapaglagyan. Kaya naman, itatabi na lang muna natin to dito sa may balde at tatakpan muna natin para hindi madumihan. At ito namang ating ginamit na pangtakalan at yung sinalok natin mga ka-freshers, trinay ko kung mabula at talaga naman tuwang-tuwa ako at napakabula niya mga ka-freshers. Ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? Sobrang bula niya. Yun nga lang, walang flavor yung ating dishwashing liquid. Pero sa susunod, pag naubos to, ako na yung o-order at sisiguraduhin kong may flavor na yan. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching!